Lifted na ang suspension sa pag-issue ng Letters of Authority o LOA ng BIR. Una na itong sinuspindi noong Nobyembre dahil sa umano'y pang-aabuso nito. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon BIR spokesperson Brianna K. De Los Santos. Magandang gabi po sa inyo, Attorney De Los Santos. Magandang gabi po, Bob Pinky. Alright, meron ho bang resulta ang investigasyon ng BIR doon sa sinasabing mga alegasyon ng corruption and even extortion sa pag-i-issue ng mga LOA? Ma'am Pinky, sa mga aligasyon po ng korupsyon at extortion, ongoing pa po ang investigasyon ng BIR. Pero rest assured, lahat po ng mga complaint ay inaaksyonan po namin. Sa ngayon po, sa iba't ibang stages po sila. So meron po kaming mga nasa show cause stage pa lang, nasa formal charge, at yung iba po, meron na pong desisyon na kailangan na lang po maaprubahan ng commissioner. So, yung pinaka-advanced, basically, na sinasabi niyo, attorney, needs the signature of the commissioner. Would that be correct, ma'am? Yes po. Okay. Tapos po, sinisigurado po namin na mabigyan po ng due process rin po ang mga complaints filed against sa mga empleyado po ng BIR. More or less, ilan po itong mga empleyado na nasa show cause, nasa formal investigation, or nasa signature na lang po ni commissioner? Ang relatively po, ang konti pa lang naman po ang nasa sa advanced stage, pero I do not have kasi existing data ngayon. So, yung iba po kasi ang nakapataw na penalty is suspension or dismissal. So, yun po, Ma'am Pinky. But no one has been suspended yet. Preventive suspension po, meron na po. But kaukulang penalty po na suspension, wala pa po. Preventive suspension pa lang po. Pending investigation, kumbaga. Yes, Ma'am Obviously, Pinky. kung nasa preventive suspension ay wala pa rin pong dismissed. As you mentioned a while ago, attorney, that will need the signature of the commissioner. So, what made the agency decide to lift this suspension sa LOA? When we suspended the LOA last November 24, ang pangunahing intention po ng ahensya is para ma-review po ang audit framework. So gusto namin makita saan po yung mga gaps na kailangan naming solusyonan. So sa ngayon, after the review na nakompleto na and upon consultation with the stakeholders, the BIR already issued the guidelines kung paano po mapatibay ang integridad ng audit process po. At para Ma'am po Pinky. masara yung tinatawag nyo ng mga gaps na inyong nakita. Yes po, Ma'am Pinky. But hindi ho ba nagsalita na rin si Commissioner in the past that any LOAs will need his approval? Yes po, Ma'am Pinky. With the new reform po, magiging na po siya, data-driven approach. So ang pag-issue ng LOA is system-assisted audit selection na po. At lahat po yan ay dadaan sa approval ng commissioner. Ano ibig sabihin ng system audited selection? Ang pag-system audit selection, ang lahat po ng taxpayers na i-audit ay dadaan po sa system ng BIR. So ang mangyayari po sa aming database, doon na po ang magsiselect ang sistema based on the criteria that we also set na makikita rin po sa bagong RMO namin na in-issue para doon. So, yun po, ang kailangan po, ang dadaan po doon sa sistema na yun at bago po pumasok sa sistema ay kailangan aprobado po ng commissioner. Pasensya na ho kayo, I'm not very techy with that. Did you install a program to actually flag possible taxpayers that may not be paying the right taxes? How does that happen, attorney? So, ang mga mangyayari po, Ma'am Pinky, is nag-set po kami ng criteria. So, di ba po, ang ating filing and payment is na po, digital, di ba? Ang electronic na po. So, makikita po dyan sa sa ISG namin or sa Information Systems Group na may database po si BIR kung saan po na makikita mo na kung ano po ang mga sales ng mga taxpayer, magkano ang taxes na binabayaran. So po, yung sistema na po yan ang mag-automatically detect. Sorry to interrupt you, So, but wasn't that system in place in the past?
Meron, Ma'am Pinky, meron lang po kaming sistema na makikita siya pero hindi po siya ginamit sa pag-issue ng LOA. So this time the BIR will be utilizing that system in selection of the taxpayers who are qualified for the issuance This is of how I LOA. understand it, Attorney. Meron po kayong sistema in the past. Ang problema, hindi po ni-utilize, hindi po ginamit. Is that correct? Yes So po. that it becomes relative. Kung ano ang gusto ng empleyado, for example, ng BIR, na bigyan ng LOA, ay naging judgment call na lang ng individual? Pero po, mayroon pong judgment call, but it was as always based on the criteria. So, hindi naman po kami nag-exercise purely discretion, but it was manually selected. This time, ang magpipili po is the system itself. In other words, Yun po, ma'am. yeah, the system will basically flag itong Yes, kumpanyang yes. to. Kasi, apa. Go ahead, ma'am. Compare ko po siya natin kasi kung manual po, actually ang nangyari ngayon, we have the same set of criteria before. Although, ang criteria na yan, manual po ang selection. In this case, with this new system, ang nangyari po, we will input this criteria in the system and automatic na po na mag-generate ang system based on the criteria set po. Thank you for that explanation. But kindly explain why in the past that program was not used. Ginamit hindi po siya kasi dati po, hindi pa siya na-develop. We have different systems na hindi pa po kasi siya na-flag ang criteria sa system. We only have the system determining how much is the gross sales, how much the expenses are being claimed, but hindi po na-utilize sa system na may criteria na set for the generation of that LOA. How I understand it, parang mas nagiging airtight itong naging programa that was always been there, but was modified probably, modernized probably, so that parang less interpretation to the individual of whoever wants to issue an LOA. Attorney, maliban doon, meron pa ho ba kayong ginawang safeguards so that businesses or even individuals will not feel that supposed harassment that they've been feeling for many, many years? Yes, Ma'am Pinky. Dati po kasi one of the complaints that we receive are the multiple LOAs. Meron po silang nare-receive na LOA for all internal revenue taxes except VAT. Meron pong VAT audit only. May iba't ibang LOA po nare-receive the taxpayer sa isang taxable year. But with this reform, we institute a single instance audit framework. Ano po si single instance audit framework? So as a general rule, isang LOA per taxpayer per taxable year. So yun po, Ma'am Pinky. Pero meron naman po siyang mga exceptions. Okay. These are, mga exceptions po natin are those transactional. Example po, one-time transactions na nagbilihan ng lupa. Example, may nag-request na tax clearance, ang nagpapa-cancel ng business registration, at syempre hindi po natin maiiwasan ang fraud cases under the rate program ng BIR. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. BIR spokesperson, Attorney Brianna K. De Los Santos. Thank you, ma'am. Thank you. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.